At doon ko nakita ang isang figura, malaki, maitim, at may baluktot na katawan. Nakatitig ito sa amin at sa kamay nito may hawak itong isang maliit na bagay, isang manika. Ang mata niya bulong ni Kuya David at ang tinig niya ay nanginginig. Tignan niyo, wala siyang mata. Pero alam ko nakikita kami. Ramdam ko ang kanyang malamig na tinig. Nagsimulang magsalita ang figura. Hindi ito malinaw. Tila isang mahabang bulong na puno ng galit at sakit. Pero pinakakinakatakutan namin ay ang huling salita nito. Isa pa, sabi pa ng itim na figura. At doon, nagsimulang gumalaw ang manika sa kamay ng figura. Ang ulo nito ay dahan-dahan umarap sa amin. At ang mga mata nito ay biglang lumiwanag. Hindi ito ordinaryong mata ng manika. Ito ay ang mga mata ng mga pinahirapan niyang mga tao. At sa mga mata ngayon, nakita namin ang sakit, takot, at huling pag-asa. Kuya, ate, bulong ko, at nararamdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Takbo! Sigaw ni Kuya David. Takbo na! Pero bago kami makakilos, dahan-dahang bumababa ang figura mula sa bintanang sira na tila lumulutang sa hangin. At habang papalapit ito, mas malinaw naming nakikita ang mga detalye, ang manipis na katawan, ang mahabang kamay, at mga ngiping matutulis na tila karayom. Ang pinakamasama sa bawat hakbang nito, may mahinang tunog ng lagitik na naririnig. At sa bawat lagitik, ramdam namin ang paghila ng isang hindi nakikitang kamay na tila gustong hilahin kami patungo sa dilim. Huwag kayong titingin sa mata, sigaw ni Ate Maya habang tinakpan ang aming mata. Pero huli na, naramdaman ko ang pagtikip ng isang malamig na kamay sa aking balikat. At ang huling nakita ko ay ang matatalim na ngipin